sama ng pakiramdam ko. Kasi yung organisasyon na pinagkatiwalaan mo, yung organisasyon na pinaglaanan mo ng buhay, kumbaga pinagpalit mo sa pamilya mo. Tapos sila pa pala yung sisira sa sarili ko, sisira sa kinabukasan ko. Opisyal to eh. Namumuno to sa partido, namumuno to sa platoon. Ano na lang ang magiging reaksyon ng mga kasamang bago? Ano na lang yung magiging reaksyon ng kasintahan ko? Kasi nakaprogram na din kaming kasal eh. Pag inilabas ko to, pag sinabi ko sa kasintahan ko to, madidismoral siya, panigurado. Madidismoral din yung mga kasama. Kaya, kinimkim ko yun. Nanahimik ako nun. Pero nung ibang kasama na yung gumawa na naman sa akin nun, na hindi naman ako nagbigay ng motibo. Hindi ko naman sinasalubong yung kondisyon na binibigay niya sa akin. Hindi ko binibigyan ng mali siya yung pakikitungo sa akin. Ngayon, kahit nakatabi ko yung ibang mga kasama, ginagapang ako. Alam mo yung pakiramdam mo na binabastos ka? Yung pakiramdam na minumulestya ka, tapos kahit gusto mong sumigaw, hindi ka makasigaw-sigaw. Kasi hindi ko alam ano yung mangyayari sa akin pag pumalag ako. Kaya yung pangalawang beses na ginapang ako ng isang kasama ulit, na pangalawang squad leader namin. Yung una, commander. CO namin yun. Yung pangalawang squad leader. Pero sabi ko, putang ina, bakit naman ako ginaganito ng mga kasamang lalaki? Bakit naman nila ako ginaganito? Pinagkakatiwalaan ko sila eh. Kumbaga, hindi na lang sila simpleng kapatid sa akin. Hindi na lang sila simpleng mga kaibigan. Kasama ko sila eh. Magkakasama kami sa hirap at ginawa. Magkakasama kami sa gutom. So, kahit na napakahabang lakaran, magkakasama kami. Tapos nung sinabi ko na sa mga kasama kasi hindi ko na kayang pigilan. Parang pakiramdam ko, putangin na pag hindi ko inilabas to. Baka may mangyari pa sa ibang mga kasama din. Baka gawin din niya to sa ibang mga kasama. Baka gawin din nila to.